ka ng customer. Hurry up na. Paano ka magtrabaho? Ang pagkakamali sa paggawa sa hotel nyo. May lugar ba para magpalit ng damit? May dressing room sa harap ng beach. Sasamahan kita. Huwag mo nang isipin pa yan. Itong high-end na damit pang espesyal. Kahit ibenta mo pa ang dugo mo, kailangan mo akong bayaran ng tama. Kanina ay malinaw naman. Pasensya na. Ang bagay na ito, ang hotel ang bahala. Nasa ganito ang dressing room. Pakiusap, dito po. Hindi bobo si Fu Chie. Mas hindi pa ang mga tao sa Fu family. Kung yung waitress na ito, talagang may relasyon kina Fu Chie. Maaaring si anak ang anak ni Fu Chie. Nanay, ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala. Ang bata sa buwang ito, hindi natin namamalayan, nawala na. Wala na ang bata. Tingnan natin kung ano pa ang maaring ipagpilitan niya kay Chie. Ngayon, wala namang tao dito. Lin Shi, maging tapat ka na. Sino ba talaga ang anak mo? Sino ang ama ng bata? Ano ba ang gusto nyo? Bakit ka natatakot? Dahil ba ang anak ay kay Chie? Wala itong kinalaman sa inyo. Wala rin sa trabaho ko ngayon. Hindi mo ito pinabulaanan, kaya't ito ay pagtanggap. Nanay, huwag na huwag siyang pabayaan na isilang ang batang ito. Tama ang sinabi mo. Si Chie ay bata pa at puno ng sigla. Walang masama kung may ilang girlfriend siya, pero hindi talaga pwedeng magkaanak. Anong gagawin ninyo? Nasaan si Lin Shi ren? Ginoong Fu, parang aksidente si Lin Shi kanina. Nabuhusan ng alak ang ilang mga bisita. Ngayon ay dinadala na ang mga bisita para magpalit ng damit. Saan sila magpapalit? Mukhang sa dressing room sa tabi ng dalampasigan. Ginoong Fu, panahon na ng bagyo ngayon. Ipinagbabawal na namin. Pumasok na ang mga turista sa overseas line. Umalis ka. Lin Shi, gising ka na. Baka magdulot ito ng panganib sa buhay. Sino ang naglakas loob na hilahin ako sa tubig? Kung mamatay man, karapat dapat lang. E di ako rin. Naging mamamatay tao. Makukulong ba siya? Sarili niyang pinasok iyon. Anong kinalaman niyo dito? Fu Chie, mabuti na lang. Mabuti na lang. Sasama kita sa ospital. Sandali lang, sandali lang. Ito ang aking anak. Ikaw ang aking anak. Ang pasyente ay kakaibang nasugatan at pumasok sa ospital. Ngayon, muntik na siyang malunod sa tubig. Maghanda kayo ng maayos sa isip kahit ano pa ang paraan. Kailangang mapanatili ang matanda. Si Lin Shi. Kung may mangyaring masama kay Lin Shi, wala akong palalampasin sa inyo. Ayos naman ito. Paano siya nahulog sa tubig? Siya ba talaga si Nanen? Hindi ko alam. Pero meron siya. Pareho ng mantsa sa balat ni Nanen. Inay. Baka naman, nagkamali lang tayo sa paningin kanina dahil sa sobrang kabalisahan. Oo nga, nawala ang ate ng maraming taon. Paano maaaring maging ganito ang pagkakataon? Hindi posible, hindi ako magkakamali ng tingin. Iyon ang birthmark ni Yin. Siguradong hindi ito mali. Ginoong Fu, nalaman na, ang ginang ay ang nawalang anak na babae ng pamilya Chen. Tingnan mong mabuti. Si Xiaoxi ay pinahirapan at inabuso sa kanyang pamilya sa loob ng 20 taon. Gaano siya kasabik na magkaroon ng sariling pamilya? Kayo naman. Kayo na mga tinatawag na pamilya, paano ninyo siya tinrato? Siya. Tunay na sinanan namin siya. Nanen. Siya ang nanan namin. Ano ba talaga ang nagawa ko? Anong gagawin ko? Ikaw ang pangunahing salarin. Bakit mo siya itinulak sa tubig? Lin Shi, kung ang anak ko at ang kapatid kong babae ay magkakaroon ng masamang bagay, ako ang haharapin mo. Gusto ko ang buhay mo. Tumahimik ka. Lumayas ka na. Tumigil ka. Bago magising si Xiaoxi, walang sino man sa inyo ang papayag ang umalis.
Sabi ko na, kung may kahit kaunting aksidente si Xiaoxi, gusto kong lahat kayo ay magbayad ng mabigat na kapalit. Kumusta ang doktor? Nakaagapay agad, walang malubhang problema ang pasyente, kaya't nagkaroon ng pagdalaw sa pagbubuntis. Bahagyang fracture sa kaliwang braso, kailangan pang obserbahan ng ilang araw. Salamat, doktor. Anak, okay ka lang ba? Bata, huwag mag-alala, walang masama sa bata. Nan. Bumalik muna tayo sa kwarto, ihatid sila sa himpilan ng pulis. Oo. Nanay, tulungan mo ako. Ate, ano ang gagawin ko? Kahit na hindi pa nagagawa ang DNA test, pero sa pangkalahatan, maaari nang matiyak, ikaw ang anak ng Chen, na nawawala. Noong bata ka, nailigtas mo pa ako, naalala mo ba? Xiaoxi. Dapat ay ipinanganak ka sa isang napakakaraniwang pamilya lang ito. Kung hindi dahil ngayon, malabo ang relasyon mo kay Fuchiye. Sa buong buhay mo, hindi ka magkakaroon ng karapatang tumingin sa akin ng diretso. Ikaw na batang babae, na nakasandal sa malaking pangalan ni Fuchiye. Yak na hindi kita bibitawan, kaya't wala akong magagawa. Kailangan kong putulin ang iyong kamay. Anong pakiramdam mo? Mas mabuti ba? Gusto mo bang may mangyari sa akin? O gusto mo bang wala? Siyempre, gusto kong wala kang masaktan. Bakit ko naman gugustuhin na may masama sa'yo? Ikaw ang aking mahal. Pero sinunog mo ang kamay ko. At pinayagan mong si Chen Zhaozhao ang nagtulak sa akin sa tubig. Pakiramdam. Ikaw ba ay umaasang may masama sa akin? Wala akong ganito. Xiaoxi, mali ang nanay. Wala akong nanay. Galing ako sa isang maliit na pamilyang mahirap. Lumaki ako sa ingay ng palo at mura. Inutusan ng amang ina at kuya ko. Binenta para sa dowry. Isa lang siyang produkto. Kasalanan ng nanay na walang, mabilis kitang natagpuan. Ganyan ako't tratuhin ng aking inang nag-ampon. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng ginagawa ng aking tunay na ina? Ano ba ang pinagkaiba niya sa kanya? Pasensya na, Xiaoxi. Alam talaga ng mama na nagkamali siya. Alam ko lang na ikaw, kung iyon ang sinasabi ni Inin, hindi ko talaga gagawin. Hindi ko talaga gagawin iyon. Hindi ako si Inin. Ginoong Chen, umalis na po kayo, Nan. Ano ba ang dapat gawin ng mama para mapatawad mo siya? Pwede bang lumuhad si mama para sa'yo? Ate, huwag ka namang sobra-sobra. Kahit paano, nanay mo rin siya. Tingnan mo, muntik na akong mapahamak at siya ang dahilan ng problema ng bata. Pinoprotektahan mo siya ng sobra. Ang bilis ng kanyang piyansa. Sila rin naman ay bahagi ng pamilya Chen. Xiaoxi, mahigpit na pinagsabihan na sila ng mama, at pinunan ng seryoso. Alam nila na nagkamali sila. Xiaoke, mabilis kang humingi ng tawad sa ate mo. Ate, patawad. Hindi ko talaga alam na ikaw ay anak na tunay ng isang ina. Kaya pala ang buhay ko at ng anak ko ay nagkakahalaga lamang ng isang pasensya na. Bakit kailangan nyo pang magpanggap na humingi ng tawad sa akin? Fuchiye. Ayokong makita pa sila. Xiaoke, lumuhad ka. Mag-sorry ka sa ate mo. Kahapon, sinampal mo ang ate mo. Lumuhad ka ngayon din, palo sa sariling mukha, hanggang sa mapatawad ka ng kapatid mong babae. Nanay, lumuhad ka. Ang lahat ng mayroon ka ngayon, ay talagang pagmamay-ari ni Nanen. Naranasan mo na ang aming 20 taon ng pagmamahal, pati na ang kasal na labis mong inaasam. Dati ito ay para sa iyong kapatid na babae. Kung hindi mo makuha ang tawad ng iyong kapatid na babae, hindi ka na dapat bumalik dito. Nilang ako. Pasensya na, ate, hindi ko dapat sinaktan ka. Pasensya na, ako ang may kasalanan. Lahat ng ito ay aking pagkakamali, dapat ay pinatay ko na lang ang sarili ko. Xiaoxi. Pero talagang alam niyang nagkamali siya, alam din ng mama na nagkamali siya. Maaari bang bigyan mo kami ng pagkakataon, para makabawi kami, ng maayos, okay ba? Sobra na ang pag-arte. Umuwi ka na. Paano naman magiging pag-arte yan? Nan, ako at ang iyong ama. Sa mga nakaraang taon, hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa'yo, nang mawala ka noon. Si mama muntik na mapunta si mama sa ospital ng mga may sakit sa isip, hindi si papa ang nakahanap ng isang batang babae na kahawig mo. Hindi na dapat makayanan ni mama hanggang ngayon. Yung tao ay si Xiaoke. Pwede bang patawarin mo si mama? Patawarin mo si mama. Pakiusap, patawarin mo si mama. Okay. Umalis ka.
Si Xiaoxi. Bukas, babalik ang nanay para tingnan ka. Magpahinga ka ng mabuti. Lin Shi. Ang kahihiyan na naranasan ko ngayon, ay ibabalik ko sa iyo ng 10 o 100 beses. Ayos lang ba? Malungkot. Malungkot. Naiiyak pa rin. Sa totoo lang, nasa pamilya ako ni Lee, nung inaapi ako. Naisip ko rin. Baka nakuha ko lang ang tunay kong magulang. Siguradong mamahalin nila ako ng sobra. Pero nung unang beses niya akong nakita, natakot lang siyang hadlangan ako, ang daan ni Chen Huakei. Siyang personal na sumira ng aking kamay. Fu Chiye, ang sakit ko. Sobrang sakit talaga. Huwag ka nang umiyak. Palagi akong sasamahan mo mula ngayon. Bakit mo ako ginagawa ng ganito? Hindi ba dapat ako ay mabuti sa'yo dahil kasi mayroon na tayong anak? Kung noong una ay dahil sa anak, ngayon lalo na dahil sa'yo. Xiaoxi, ikaw ang anak ng pamilya Chen. Tadhana ang nag-utos sa atin na dapat tayong magsama. Kung wala ka, baka wala na ako sa mundong ito. Kumusta ang doktor? Ang pasyente ay may espesyal na panda blood type. Wala rin kaming stock sa ospital. Kung pupunta sa ibang ospital,